Pupunta na tayo sa non-secure. Naroon po si Ruth Cabal. Ruth. Mel, yes, hanggang ngayon nga ay susingin na ang tabayanan ng mga tao dito sa Anunciación Shore, yung paglabas ni Pope Francis. Ayan na, umilaw na yung at nag-on na ng motor itong mga hagad. Kaya nga naririnig nyo ay nagsisigawan na yung mga tao dito. Alam mo kanina, namigay ng mga flags ng Vatican at ng Philippine flag yung ilang mga security dito. Kaya makikita mo lahat sila ay may kanya-kanya ng hawak na banderitas. Magiging yung ilan sa mga pulis ka, nakita natin ay mga nagwawagayway nung kanilang mga flags na siguro ito na yung pagkakataon nila na kahit pa paano yung makipag-ugin na rin dito sa send-off sa Santo Papa dahil nitong mga huling araw ay talagang abala sila at mahigpit na mahigpit yung seguridad na pinatutupad dito, no? Kumpara nung unang araw, nung pagdating ni Santo Papa, dahil nga gabi rin siguro yung pagdating, ay mas marami yung mga tao na nandito ngayon para dito sa send-off. Ayan, moving na yung mga vehicle sa unahan, kasama dyan yung mga motorcycle at yung police escorts at patuloy naman yung pagwagayway ng mga tao, kumakaway tila yun na nga, nagpapaalam, send off ito para kay Pope Francis dahil sa huling pagkakataon sa ngayon, ito na yung pagsulyap nila kay Pope Francis bago nga siya umuwi sa Vatican. Doon sa may harapan ng Apostolic Nunciature mismo, noong mga nakaraang araw, bawal yung mga tao dyan. Pero magiging bahagi ng kalsada na yan, ay marami na rin ang nag-aabang. At makikita nyo nga ay talagang nagbababay na. Bye, Pope Francis! Bye-bye! Thank you! Thank you! Kaya kaliwat kanan din ang kaway ni Pope Francis sa mga tao dahil nga nakahilera sila on both sides of Quirino Avenue. At nakalabas na siya dito sa side natin, Mel. Pumunta po tayo sa kinaroroonan ni Tina Panganiban Perez sa pamagitan ng radyo. Nasa Quirino Avenue po si Tina. Go ahead, Tina. Tina, go. Tina, go, Tina. Yes, Mike. Go! Quirino Avenue at Mabini Street at kanina pa nakahanay ang mga pulis rito at binabantayan ng napakaraming mga kababayan nating nag-aabang sa pagdating ni Pope Francis. Wala pa tayong nakikitang papal convoy dito sa ating kinalalagyang lugar, bagamat kanina pa pabalik-balik ang mga hagad at ilang mga advanced vehicles na papunta ng Villamor Air Base. Mike? Sa loob lang ng ilang saglit, ilang prop na lang, nandyan na yan. Medyo mabagal, mas mabagal Tina. ngayon. Takbo ngayon, ano? Tsaka ang mga tao ngayon, mas malapit. Doon sa mismong daan. Mas malapit na. Mas malapit na ngayon. Pero ang hindi nagbabago ay yung dami. Parang sa ibang mga lugar ay mas marami pa nga ngayong umaga. Huling hirit na to. Oo. At ang hindi rin nagbabago ay ang kabaitang nakikita mo sa pagmumukha ng Santo Papa. Radyo. Patuloy na nakikita. Tina, kamusta na dyan? Tina, go ahead. Kamusta na dyan ngayon? Kikita nyo na ba? Dumadaan na sa harapan natin dito sa kanto ng Quirino at Mabini Street ang ilang mga hagad, mga protocol vehicles. Malapit na sa ating lugar, Mike, at dinig na dinig sa hiyawan ng mga nag-aabang dito sa Quirino, corner Mabini Street, kung gaano talaga kamahal ng mga Pilipino itong si Pope Francis. Eto na, nasa harapan na natin mismo ang Santo Papa at kahit nakalagpas na ang pupugil sa atin, ay naghihiyawan pa rin at nagpapalakpakan pa rin ang ating mga kababayan. Palabas na siya ng Ross Boulevard, Mike. Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez. Samantala, tawagan po naman natin si Joseph Morong sa kanto ng Quirino at Ross Boulevard. Joseph? Joseph, go ahead. Joseph, go ahead. Go. Go, Joseph. Lalabas na sa atin ito si Pope Francis at natuwan-tuwa yung mga
tao na nakakita. Marami rito, Mike, ang nagabang ay mga bata at hindi nila nandana yung naging paghihintay nila. Naman daw, dahil yung iba ay nakapagpakita ng kanilang mga sulat at saka mga placard na "We love you, Pope Francis." Mahal na mahal kahit ng mga kabataan itong si Pope Francis, Mike. Okay, Joseph, ano sinasabi mo? Dumaan na sa harapan ninyo si Popo, hindi pa? Joseph, go ahead. Kumaliwa na siya towards Ross Boulevard. Dito na, nakita na natin na kumakawal siya doon sa mga maraming Pilipino na nagabang since kanina pang umaga. Kararaan lang sa atin, Mike. Salamat, Joseph. Salamat, Joseph. Si Ivan Maynina, nasa may Rojas Boulevard. Nakatungtong kanina doon sa may concrete barrier. O, ayan na, pag nagkatulak ka. Ivan! Nakatungtong ka. Ivan, nakatungtong ka pa dyan. Kung kanina nakatuntong ako sa concrete barrier, ngayon nagdala na ako ng sarili kong bangko, inilapit ko pa. Naloko na. Mas malapit pa talaga. Abay, Mike, alam mo naman yung paggunang pagkakataon na talaga naman para-paraan. Eto, Mike, kung kanina nabanggit ko, pareho lang ang tao nung arrival at ngayon, abay, mas marami ngayon. Sa nakalipas sa 10 minuto, lalong dumami po ang kapal ng tao dito. Mukhang nanonood sila sa atin. At nabanggit ko, mas maganda po pwesto dito. Ayan po, dito sila lahat nagpupwestuhan. At tulad ng nabanggit mo, Mike, mas malapit itong ating mga kababayan natin sa daraanan ng PayPal Convoy. Swerte naman. Andito po tayo ngayon sa kanto nga ng Rojas Boulevard at Buendia. Ayan, may nakita na tayong mga motorsiklo pero hindi pa natin tanaw mula sa ating kinatatayuan yung lead vehicle ng PayPal Convoy. Kung magiging mas mabagal, Mike, yung convoy tulad ng nabanggit ninyo kanina, ay naku, talagang matutuwa itong mga kababayan natin dito. Kasi nung una, medyo mabilis yung andar, kaya parang segundo lang, nakalipas na si Santo Papa sa kanila. Ngayon, eto, handang-handang kanilang mga kamera. Masaya po ang atmosphere dito sa Rojas Boulevard. Napakagaan ng pakiramdam ng mga kababayan natin at mataas ang sikat ng araw. Kaya naman ito, maganda-ganda ang view ng ating mga kababayan sa pagdaan ng ating Santo Papa, Mike. Relax ka lang dyan, Ivan. Yung mga reporter po namin, pag wala pa yung Papa sa harapan nila, nagre-report po, mga kapuso. Pag dumadaan na yung Papa, wala na. Nasisira na. Pero talagang ganun. Ikaw din, ganun ka rin. Nung dumaan ng Santo Papa Ganun ba ka? Siyempre, ako Ganun ba? din. Nung Ikaw dumaan naman din yun. sa akin. Parang iba na. Father Pumuputok Francis. yung damdamin mo. Okay, tama si Nel. Father Francis, Father Bernard, alam niyo ba para sa amin, ang siguro naman sasang-ayon lahat yung mga kasama namin dito sa GMA News and Public Affairs. Ang pinakamahirap na bahagi nitong ginawa naming coverage na ito ay hindi pagod. Ang pinakamahirap po rito ay yung pagpigil sa luha. Yes, Opo. Naming mga reporter, cameraman, editor, yung mga nasa studio, yung mga nasa labas. Yung pagod, sanay po kami dyan. Yung puyat, sanay po kami dyan. Kasi to a certain extent, bawal kami magpakita ng emosyon, ano? Opo, yes. Pero opo. paano kung mahirap. ganun ang tama sa'yo? Mahirap tao lang eh. Napakahirap. Opo. Kaya yung Lolo Kiko. Ay, naku, si Jiggy Manika, nung lumapit si Jiggy. Di ba? Ito rin, tingnan Si mo. Mike, natulala eh. Talagang Ngayon nga, naiiyak na ako eh. ibang klase. Sinuwan ko, sabi ko, hey! Sandali, ito na po ang PayPal motorcade, kahabaan ng Rojas Boulevard. Medyo mabagal-bagal ng konti kaysa nung mga pangkaraniwang bilis ng pagtakbo. Pero mga tao, hindi na kailangan itulak pa ng mga pulis. Talagang disiplinado yung mga tao. Tinugon nila yung panawagan ng mga otoridad na ipakita din ang disiplina. Mike, yung mga pulis, nakaharap na eh. Opo. Oo nga pala, Father, Tama. magandang observasyon Sabi niya, yan. siguro ba ako din gusto ko rin makita. Opo, ang bilin sa mga pulis, dapat nakaharap sila sa mga tao. Nakita namin yan ng dry run, Father. Nakita niyo rin siguro yan, Father Francis? Pero ngayon, nakaharap. Yung mga pulis, sumisimple, Hoy! Ako naman, lumabas ang tunay na Pilipino. Pilipinong may disiplina. Ayan, opo. Pilipinong not only on time, before time nandun na. Opo. Lumabas ang pagka-Pilipino ng Pilipino. Ayan, nasa Talaga, ibang klase. Dakong Pasay ngayon, si June Veneracion sa harap ng Cuneta Astro. John, nakikita niyo na ba yung bungad ng motorcade dyan? June, go ahead, John. gulang lang na baby ang nakataas dito sa gustong ma-bless noong kanilang mga magulang
sa church dahil base na rin sa mga nakalap na impormasyon ng ating GMA East Research ay may mga survey ang SWS Mike na nagsasabing medyo bumababa yung mga church attendance. Kaya dito nakikita ng mga tao yung kinatawan ng ating Jesucristo at nagkakaroon muli ng nare-reinvigorate ulit yung kanilang paniniwala sa Panginoon, paniniwala sa simbahan dahil kumabanggit ko lang din Mike, meron din isang SWS survey noong 2013 na nagsasabing bumaba o may 9% ng mga sinurvey ang nagsasabing dumarating sila sa panahon minsan na napag-iisip sila na gusto nilang umalis sa simbahang Katoliko. Kaya ito, napakahalaga itong mga nakikita natin ngayon, itong buhos ng mga tao sa kalye, itong kung paano sila kinikilabutan, paano sila nararamdaman, yung karisma, yung magic nitong si Pope Francis at isama mo na dyan Mike, yung kanyang funny side. Balik sa'yo dyan. Okay, salamat June Veneracion. Mga Mo, kapuso. ikaw nga, ninenervous na. Di pa dumadaan ng Santo Papa eh. Oo nga eh. Tal ka na. O, yan na siya. Si Mark Salazar, kanto ng Ross Boulevard at EDSA. Mark, go ahead, Mark. Kamusta dyan? Mark, kadadaan lamang ng Pope Mobile dito sa kinaroroonan namin sa kanto ng EDSA at ng extent ng Ross Boulevard at mga tao ay winawagayway ang kanilang mga prayer booklet, ang kanilang mga rosaryo, simbolo raw ng kanilang panalangin, send-off nila sa taong anilay sa 5 araw na pamamalagi dito sa atin ay nagturo sa kanila ng napakahalaga at napakaraming bagay. Ang mga tao rito ay muling nabuhayan ng sigla dahil 8 hours sila naghintay dito Mike para lamang sa ilang segundo na makikita nila ang Santo Papa na kanila inspirasyon at bumuhay ng kanilang pananampalataya. Lumampas na dito sa EDSA corner EDSA Rojas Boulevard ang Santo Papa at ang kanyang convoy. Balik sa'yo Mike. Okay, salamat, Mark. Si Sandra Aguinaldo, Sandra, nasaan ka dyan? Sa Ross Boulevard? Okay, wala pa. Doon sa lugar ni Sandra. Ito po mga kapuso, medyo mas maluwag nga ng konti ang security ngayon. Yung mga lugar na hindi pwedeng tungtungan ng mga tao, yung mga concrete barrier, pinapayagan na po sila ngayon. Mga kapuso. Wala pa rin nagpapayong? Napansin nyo? Wala pa akong payong dyan sa bagay. Yun, may meron na. pangilan-ngilan, Oo, pa-isa-isa. ilan-ngilan. Mga kapuso. Tsaka yung mga pulis ngayon, hindi na masyadong lahat, 100% sa tao nakaharap. Yung iba po ay medyo sumusulip-sulap din sa huling hirit nila kay Pope Francis. Rojas Boulevard po yan. Kakaliwa po yan sa Menaia Road. O, sige, Maya. tawagan natin si Sandra Aguinaldo. Nasa Rojas Boulevard po siya. Sandra? Sandra, go ahead. Sandra? Ako, dumaan ng Santo Papa. Tumakbo na ng mga tao. Abulin pa. Kabila naman sila tatakbo. Kahapon sa Luneta, pagkabaan, ang ganda ng kooperasyon nila. Pag nandiyan na siya, tanggalan ng payong. Tiklupan ng payong. Yes. Ayos, Ang galing. Ang ganda ng usapan na, pag nandiyan na. Pass the message na. Pag nandiyan na, wala ng payong. Okay. Father Ganda. Francis, paano yung papaliwanag na halos, tulad yan, tulad sa Luneta, tulad sa ibang mga lugar, UST, MOA, umalis na siya, pero yung mga tao parang ayaw pa rin umalis. Para ba yan magandang sine? Pagkatapos yung mapanood, pinagkikwentuhan nyo pa ng ilang araw. Ulit-ulitin. Ha? Gustong ulit-ulitin. Ganun ba yun? Living in that moment na dumaan ng Santo Papa. Ayaw mo pang matapos. Correct. At Diba? Kaya nagkinagkwentuhan nandun ka nyo. pa rin. At talagang kahit di kayo makakakilala doon makikilala na pareho kayo ng paninindigan, pananampalataya. Correct. At anong klaseng tao yung ganyan na? Biro mo, mahakot mo yung milyong Pilipino. Oh, yes. Hindi mo naman kilala yung mga yan eh. Hindi mo nga kalahiin, no? Pero look at the charisma, yung Correct. ano niya na maipon niya ang lahat ng Pilipino Yan ang dyan. power ng spirit. Correct. Power Ibang of the klase spirit. yun eh, no? O nasa Parañaque. Sige, Mamay, go ahead. Malaman natin, Lay Alvis, Lay Alvis, go ahead. Nasaan ka, Lay? Lay, nasaan ka? Lay, go. Inaantabayanan na natin ang pagdating ng People Convoy. Kanina umaga pa lang ay talagang marami na tayong mga kababayan ang narito at naghihintay para muling masulyapan ang Santo Papa. Karamihan sa kanila ay nag-abang din nung dumating si Pope Francis noong Huwebes at ngayon ay talagang nag-abang sila para naman kumbaga ihatid si Pope Francis. Nais daw nilang maipadama sa Santo Papa yung pagmamahal nila sa kanya sa pagbabalik nito sa Vatican.
talagang binabantayan ang seguridad ng lahat. At very disciplined naman yung ating mga kababayan at talagang di sila lumalabas doon sa linya. Medyo namamataan na natin yung mga hagad. Ito yung mga dito sa unahan ng people convoy at talagang gamang-gama na rito yung excitement. Pakataas na yung mga camera ng mga tao. Naghihiyawan na sila. At yung mga bata kinakarga. At sana raw ay tumigil dito ang Santo Papa at huminto at halikan yung mga bata. Ito na, Mike. Ito na, Mike. Ito na ang people convoy. Mga ilang sasakyan na lang ay nandito na siya sa ating mga harapan. Tuloy-tuloy lang, iiyawan ng mga tao, ibinawagaywa yung kanilang mga dalang panyo. Ito na si Pope Francis, kumakaway sa mga tao. Ito na siya, Mike. Pope Francis! Nakalagpas na siya sa atin. Balik sa inyo. Nasaan kami, Angel? Okay, Parañaque yan. Domestic road, ayun, naku, palapit na ng palapit sa Villamor Air Base. Domestic road. Maki Pulido, go ahead. Maki Pulido, domestic road, go. Mike, hindi pa natin natatanaw kahit na yung umpisa pa lang nung convoy, convoy ng Santo Papa dito sa may domestic road. Pero naghahanda na yung mga kababayan natin. Actually, kaninang umaga pa sila handa, Mike, sa pag-send off nila kay Santo Papa. Kung maraming nag-abang, Mike, kay Santo Papa nung kanyang pagdating dito sa ating bansa, mas marami raw sila na nag-aabang ngayon dahil ito na nga yung kanilang huling pagkakataon para masilayan. At kahit actually yung mga nandito, Mike, hindi na nga umaasa na mahawakan nila ang Santo Papa. They're okay na sa kanila. They're satisfied na makawayan man lang, makita ang Santo Papa bago sa umalis ng Pilipinas. So ngayon, Mike, nandito tayo, nakatayo sa kanto ng Andrews at Old Domestic, pero hindi pa natin nakikita kahit na yung umpisa ng convoy ng Santo Papa. Pero kanina, Mike, alam mo, habang tayo nag-aabang dito sa domestic road, marami tayong nakasalubong na mga pasahero papunta sa mga Terminals 2 at saka Terminals 3 at mula sa kanto pa lamang ng tramo at papasok ng Andrews ay siyempre may road closure kasi, Mike, so kailangan na nilang bumaba sa kanilang mga sinasakyan para makahabol sa kanilang mga flights. Marami sa mga nakausap natin, Mike, ay naghahabol ng kanilang flights. Marami sa kanila overseas Filipino workers, not necessarily Catholic, pero talagang masaya sila. So ito naman, Mike, nakikita natin yung umpisa ng security convoy ng Santo Papa. So far, ang nakikita ko, Mike, yung advance party na camera para makunan ng Santo Papa. Immediately behind, almost behind naman, ay ang Pope Mobile. Kaya talagang ito na, nabubuhayan na yung mga kababayan natin na gusto lang naman talagang gawin ay ma-send off ang Santo Papa, maipamahagi, ay ipadama nila yung kanilang pagmamahal para kay Pope Francis bago siya umalis ng Pilipinas. So, sa ngayon, ayan na, Mike, nakikita na natin na pinabaybay na ng Santo Papa ang Old Domestic at eto na yung mga kababayan natin, talaga naman, eto na, magsisimula ng maghiyawan dahil nakikita na nila ang Santo Papa, Mike. At ang Santo Papa, siyempre talaga naman tuwang-tuwa sa kanyang nakikita. Hindi ko alam kung maririnig mo pa ako, pero ayun na, ang Santo Papa, kumanan na papunta sa Andrews at ito'y dire-diretso na ng Gate 5 ng Villamor Air Base. Back to you, Mike. Okay, salamat, Maki Pulido. Andrews na po. Yan dyan yung mga tao dyan, alos nasa kalsada. Makipot lang yan. May ginagawa pong skyway dyan. Si Susan Enrique. Ito na. Ito si Susan. Okay.
Andiyan na ba si Susan? Ayan, Susan. Andito ako, Okay. Alright, Mel fine. Mike. Go ahead, Ito, go ahead, natatanong Susan. ko na itong yung convoy, yung mga motorcycle cops na kasama sa convoy Cool na nitong cool, si cool. Pope Francis. Cool na At, cool ka. binabagtas na nila itong Cool na cool, kabahan ng... cool na cool Mamaya, ka ngayon umaga, tataas na ng Susana. tataas ang boses Ayos niyan. ka, bata. Cool na Siyempre, cool. Lalakas na ng lalakas ang boses niyan mamaya. Relax ka lang, ha? Oo, Oo, eto oo, na. oo. O, di ba? Yan ang parating na. Natatanaw ko na. Natatanaw ko na yung... Ayan. Sige. Yung Pope Mobile at alam mo, yung kababayan natin dito kanina, disiplinado pa na hindi makaakyat sa bakod dito sa ongoing na construction dito. Pero ngayon eto, medyo kailangan pampigilan ng mga security. Alam mo, medyo mas maluwag yung mga pulis ngayon dito, ha? Na talagang parang binibigyan nila ng pagkakataon na mas makalapit yung kitang-kita ni Susan sa harap niya dadaan. Pope Francis. Mas matanaw, ika nga, no? Mas matanaw. Ito, Kita nasa ni harapan Father ko na si itong Susan. convoy, yung mga motorcycle cops, marami-rami ito, no? At eto, mas malapit nga kami ngayon kay Ayan, si Susan, no? Pope Kakaingit, Francis. o pwede na niyang hipuin, Nasa no? harap. Ayan, malapit. Kaunting-kaunti lang ang pagitan namin dito kay Pope Francis. Bye-bye, Wala. Lolo Francis. Pwesto. Ayun na. Bye-bye po. Bye-bye po, Lolo. Bye-bye. Yan, ako. Dumaan na sa amin ang convoy nitong si Pope Francis. At narinig nyo naman talaga yung sigawan ng ating mga kababayan. At by this time, pa-approach na sila dyan sa may Lolo kinalalagyan nila, Vicky at Arnold. Balik sa'yo, Mel, Mike. Ito, ha? Meron ako tatanong kay Father. Father, sa tansya mo, ano naman ang feeling ng Santo Papa? Mamaya niyo sagutin yan, ha? Pumunta muna tayo kay Maris Umali sa Andres Avenue sa Pasay. Maris? Maris, go ahead, Maris. Yung Papal Convoy ni Pope Francis dito sa may Andros Avenue sa may tapat ng Resorts World, hindi na nga matigil ang pag-aabang, yung anticipation, no, yung pagtataas nitong mga cellphones, ng mga banners, pati na rin ng mga religious images, ng mga rosaries, ng mga cross, para maipakita talaga sa Santo Papa. At yung mga bata rito talagang iniaangat na para sa yung unang-unang makita ng Santo Papa, kumbaga makuha yung pansin, yung attention ng Santo Papa. At sa huling pagkakataon na silang maipadama labis na pagmamahal at paghanga sa Santo Papa, itong ang pagmamahal at pagsunod sa kanyang mga aral, ang babaon ng sambayan ng Pilipino sa ating Santo Papa sa kanyang pag-alis. At maging Santo Papa naman ay siyempre nakita naman natin, no, kung gaano sa walang tigil, walang kapaguran sa pagkaway, sa pagngiti, at pati na rin pagpapakita ng hanggang sa mga oras na ito, full of anticipation pa rin kasi paparating pa lang dito sa aming lugar ang Santo Papa. At mas marami ngayon yung mga tao kumpara nung pagdating niya dahil nga ito na nga yung pagbid nila ng goodbye. Maraming mga banners na nagsasabi ng thank you, Lolo Kiko. We love you, Lolo Kiko. Thank you for coming to our country. Goodbye, Lolo Kiko. Yan, nakikita yung mutual na admiration and love ng mga tao at Santo Papa sa isa't isa. Ika nga, if the faith of the devotion or the devotion of the Filipinos is waterproof, the love of the Pope for the Filipinos is typhoon-proof. At kahit papaalis na ang Santo Papa, magpapatuloy pa raw ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang hamon na maging missionaries of the gospel sa Asia. Nako, ayun na, narinig natin. Sumisigaw yung mga tao rito. At ilang sandali na lamang ay makikita na natin. Nakikita na natin yung ilaw, Mel, Mike. Nakikita na natin yung ilaw ng Papal Convoy. Paparating na dito, Mel, Mike, yung hagad. Rinig na natin yung hiyawan ng mga tao at yung mga bata. Pero yung iba nag-iiyakan kasi kanina pa sila naririto, no? Sobrang mainit ang araw. Yan, Mike, ito na. Yung unahang bahagi ng Papal Convoy, yung hagad, nakikita na natin yung ilaw. Papadaan na nga rito sa may Andrews Avenue, sa tapat ng Resorts World. Lahat sila nais po nila na sabihin sa Santo Papa na sana makabalik. Mel? Ayan, winawagayway na nila yung kanilang mga panyo, yung kanilang mga banners. Ayan po, nakikita na natin ang Santo Papa. Malapit na.
Ayan nga, oh. Mas dikit na yung mga tao doon. Ayan na si Maris. Kumana sa harap ni Maris. Ah, Lagay niya yan. Kaya Mas malapit nga yung mga tao nagsisigaw ngayon. na si Maris. Mas malapit nga yung mga tao ngayon. Ayan po, sigaw ng mga tao. Kasi ako, hindi ko pigilang mapasigaw. Pasensya na. Oh, Balik sa'yo, Mike. maraming salamat sa iyo, Maris. Pumasok na po tayo sa Villamor. Naroon po si Arnold at si Vicky. Arnold, Vicky? Eto na, Yes, nakita na Mel, natin eto yung na. unang bahagi ng kanyang convoy. Dagdag pa ng mga additional security personnel. Oo. No? At mukhang talagang dito ay ikot ang Santo Papa. Kaya excited na ho yung mga tao. Binuhay talaga niya yung tiwala natin sa isa't isa. Taasa na Kaya yung mga tumayo sa ilalim ng ulan. camera, gadgets, pati mga bata, ipinatong na sa balikat dito. At nakikita na natin itong security niya. Kasunod na ang Pop Mobile. Nagbe-bless. Nagbe-bless. Andiyan na po ang Santo Papa. Paalam. Salamat po sa panahon at oras. Sabi nga ni Cardinal Tagle, sa ngalan ng milyong-milyong Pilipino, salamat. Ang parating hiling ng Santo Papa, pray for me. Ipagdarasal ka namin, sabi ni Cardinal Tagle, kasama namin si Jesus na ipagdarasal ka rin. At yan po, ang mga huling eksena ng Santo Papa. Tumatakbo na ho doon ang mga security Dito! personnel at tumigil po Dito, siya dito! sa harap ng Villamor Air Base. Hinihikayat siya ng mga tao, dito kayo dumaan, Santo Tumigil. Papa, dito kayo dumaan. Tumigil po ang Santo Papa at hindi na napigilan ang mga tao na narito sa tabi namin. Tumakbo na. Ang nangyari kasi, yung mga nakaharang na mga Air Force at Army, tumakbo rin papunta kay Santo Papa. So nawala na yung dito, barikada, Vicky. Nasira ang mga barikada rito. Nagtakbuhan na ang mga tao na kanina pa alas 3 na umaga Nagtakbuhan na naghintay dito para masuwipan. Yung iba sa kanila, unang beses lang nila makikita ang Santo Papa kaya sinusulit na nila. Mandaruli ang Pop Mobile. Paalam! Pero naging maayos naman, no? Naku, tuwang-tuwa. Oo. Ayan, ito na yung last stop. Ito yung finish line ng kanyang Papasok na siya sa Gate 5. At nandun, naku, ito, lahat, nawala na yung mga tao dito. Pati yung mga security personnel, yung mga miyembro ng Air Force, at talagang parang nakatungangan na, parang hindi nila alam kung ano nang gagawin. Nawala lahat. At habang pumapasok Pumunta na po rin sila sa may Pop ang Mobile, Santo Papa sa loob ng Villamor Air Base, magpapasalamat na tayo kay Vicky at kay Arnold. Pumasok po tayo sa pamagitan ni Jessica. So, Jessica. Alam mo, Mel, yung mga motorcycle na guides o escorts ng Santo Papa, napalingon na lang kasi yung kanilang ginaguide na Santo Papa, naiwan pala doon. Nauna na naman sila dito sa loob ng Villamor Air Base. Parang katulad kahapon, di ba? Yung nalito yung mga nakamotorsiklong escort, naiwanan sila ng Santo Papa kasi ang bilis ng takbo nila, gusto ng Santo Papa maging mabagal. Narito na siya sa loob ng Villamor Air Base, dumaan sa Gate 5 at ang inaasahan natin ay papasok ang Santo Papa sa Kalayaan Lounge kung saan magkakaroon ng greetings with the President, and then after that ay lalabas sila ng Kalayaan Lounge at lalakad na sa red carpet papunta doon sa eroplano. Ayan naman na, nagku-queue na yung mga performers dito sa harapan ng eroplano ng Santo Papa kasi may 500 pong mga estudyante, may mga banda, lyre and band na nandito at meron ding mga recipients ng DSWD, ng CCT o ng Conditional Cash Transfer at yung mga inaalagaan at pinatutuloy ng DSWD sa kanilang mga shelter. So ayan, sa mga sandaling ito ay naasahan natin na nasa loob na ng Kalayaan Lounge ng Villamor Air Base ang mga VIP. Ayan ang asing Pangulong Aquino at ang Santo Papa. Pagkatapos po niyan, ay maikli lang kasi itong programa dito. Lalabas na sila dito sa Kalayaan Lounge at bababa na sa red carpet. So, dadaan na sa red carpet papunta doon sa eroplano. So, ayan na muna.
Mamaya, inaasahan natin kung masusunod itong protocol ay meron uling mga babate na mga officials from the government at meron din po from the church. Susubukan ko lang pong bumaba dito sa ating media platform. Pupunta po ako doon malapit sa dulo ng red carpet para mas makita natin ang malapitan ang Santo Papa. Katulad po ng arrival ceremonies noong Huwebes, inaasahan po natin na susundin ang yung tinatawag nilang scenario o protocol dito po sa departure ceremonies unless magbago na naman ang isip ang Santo Papa at gusto niya mas makabate ng maraming tao dito po sa kahabaan ng red carpet kung saan naroon ang mga bata, may mga well-wishers na narito, may mga empleyado ng Air Force, yung mga taga-media na nasa mga platform, both foreign and local. Banggitin lang natin kung sino-sino yung mga sasalubong, kung sino-sino yung mga well-wishers from the government and from the church. From the government, Secretaries Almendras, Petilla, Montejo, Jimenez, Paje, De Los Reyes, Suliman, Domingo, Baldos, Alcala, Executive Secretary Paquito Ochoa, ang ambassador po ng Pilipinas sa Vatican, Ambassador Mercedes Tuason, Secretary Albert Del Rosario, and Vice President Binay. Ganon din po siyempre ang Pangulo, si Pangulong Aquino. Sa parte naman po ng simbahan, ang mga nakalista na well-wishers, yung mga mag-farewell sa Santo Papa sa panig po ng simbahan, Father Rufino Sescon, Chancery Archdiocese of Manila, si Bishop Milo Vergara, Most Reverend Leopoldo Tumulak ng Tagbilaran, meron din po si Bishop Julius Tonel ng Ipil, Most Reverend Ruperto Santos, Bishop of Balanga, Most Reverend Edgardo Wanchi, Vicar Apostolic of Taytay, Bishop of Boac, Reynaldo Evangelista, Auxiliary Bishop of San Fernando, Pampanga, Most Reverend Pablo Virgilio David, Bishop of Kabangkalan, Patrick Buzon, Archbishop of Tuguegarao, Sergio Utleg, Archbishop of Zamboanga, Romulo de la Cruz, at Archbishop of Lipa, Ramon Arguelles. So, yan po ang mga well-wishers dito po sa airport, dito po sa Villamor para sa departure ceremonies para sa Santo Papa. Andito po ako sa tabi ng mga performers na mga bata. Habang sila po ay nagcha-chant, Pope Francis, we love you. Meron silang mga inihandang sayaw. May mga singer din po from the DSWD. Naghanda po sila ng religious songs. Meron ding mga pop songs. Meron din pong banda mula po dito sa mga lugar malapit po dito sa Villamor Air Base. Katulad po ng mga DSWD centers dito po sa areang ito na siya ring naatasan na mamahala dito po sa departure ceremony para po sa Santo Papa. Banggitin lang po natin ang kanya pong sasakyan ay eroplano ng Philippine Airlines. Ang sinakyan po ng Santo Papa from Rome to Sri Lanka ay Alitalia. And then from Sri Lanka to the Philippines, ang sinakyan niya po nung arrival ay Sri Lankan Airlines. At nung pumunta po siya ng Tacloban, Philippine Airlines, hanggang sa pagbalik niya sa Roma, sa araw na ito, Philippine Airlines po ang magdadala sa kanya pabalik ng Roma at ng Vatican. So sa ngayon po sa aking kinatatayuan dito ay nasa loob pa ng Kalayaan Lounge ang Santo Papa, bagamat yung
ibang mga opisyal ng gobyerno at yung mga bishops naman, archbishops, yung mga pare na kabilang dun sa mga well-wishers ay nasa red carpet na. So, samantalang tuloy-tuloy ang performance ng mga bata dito sa harap ng eroplano. Meron pong barikada sa pagitan ng red carpet at ng mga performers at yung mga empleyado ng Air Force, yung mga taga-media. Kaya hindi basta-basta makakalapit doon sa dadaanan ng Santo Papa at ng Pangulo. Pero nag-aabang siyempre ang mga narito na malapitan nila ang Santo Papa. Ayan na. So, Jessica, ibig sabihin ba nito, natapos na yung mga send-off ceremonies for the Pope? Parang lumalabas na Santo Papa eh. Natapos lang yung sa loob ng Kalayaan Lounge. Para mga ano lang yun, Tita Mel, mga greetings, konting siguro palitan ng mensahe. Sa airport. Pero dito sa harapan mismo ng eroplano, andito pa yung mga bata at nandito pa yung mga nangangarap, yung mga nagnanais na makalapit sa Pangulong sa Santo Papa habang siya ay naglalakad sa red carpet. Ayan po. Masaya po itong mood dito. Natutuwa itong mga bata, panay-panay yung kanilang chanting. Jessica, inaasahan ba yan na dire-diretso na Santo Papa, red carpet, straight up to the airplane? Jessica? Yes, Tita Mel. At ano inaasahan na lalakad siya sa red carpet. Ano ang eksaktong ngayon, oras ng take-off? Yes. Ang nakalagay sa schedule, Tita Mel, ay 10 a.m. Yun ang 10 a.m. eksaktong departure ng kanyang eroplano. Yung seremonyas dito ay 9:45 supposedly ang start. Pero ito na, nagpapatuloy na ngayon. Ang Santo Papa ay naglalakad na towards the red carpet. May mga umahabol kasi na makalapit sa kanya. Pagkatapos ay naglalakad na siya. Ayan, kumaway siya sa mga empleyado, sa mga taga-media. At yung mga opisyal naman na kabilang doon sa listahan ng mga official na well-wishers ay pumupwesto na sa red carpet. Ay nakikita natin siya. I'm about 5 meters away from the red carpet kung saan naglalakad po ang Santo Papa at si Pangulong Aquino. Ayan, tingnan natin kung lalapit siya. Napapansin namin sa video, Jessica, na may daladalang bag ang Santo Papa. Tama ba yun? Is that a bag? Ano? Yes. Siya nagbubuhat. May dala-dala siyang bag. Alam mo, nalitratuhan na ng ilang beses eh. Talagang ordinary black bag. Yung kanya ring sapatos ay ordinaryong sapatos na black. Hindi ang nakakaano. He's been known to carry his own bag. Oo, siya mismo. Ayan, naglalakad na sila sa red carpet kasama yung ilan sa kanyang mga escort, both sa local at mula sa Vatican. And they're proceeding doon closer to the plane na magdadala nga po sa kanya sa Vatican, sa Roma. Ayan, dito na po nagtatapos na nga ang kanyang 5 araw na pagbisita dito sa Pilipinas. At binabati na po niya ang mga miyembro ng simbahan na narito. May mga foreign bishops and archbishops din kasi narito may cardinal tayong nakita. Pinahalikan yung kanyang singsing. Binabaybay ko lang, Mel, no? Itong red carpet, pero nandito tayo sa may barrier. Pero parallel ito dun sa red carpet. So, after na mabati ng Santo Papa ang mga officials ng simbahan, ay yung mga official naman ng gobyerno ang
ang kanyang kamayan. Yung iba sigurado hahalik sa kanyang singsing at magmamano. Lalong nakakadagdag sa damdamin nating kalungkutan sa pag-alis ng Santo Papa, yung kantang Tell the World of His Love. Parang 20 years ago, totoo, Father, oo, parang... We're 20 years younger din. Parang lalong ano ba yan, bigat sa damdamin na lilisanin na niya ang ating bansa, Yes. no? At bagaman mag-iiwan siya ng napakaraming aral sa atin, no? Eh naroon pa rin ang ating kalungkutan na siya'y aalis na. May 5 na nag-text sa akin eh. Ano, I Father? will miss the Pope. Nalulungkot ako. Pinurin mo, no? Talagang iba talagang impact sa damdamin ng tao. He may be physically gone from our country, Yeah. but his spirit, his message, his teachings, his direction will somehow be in our hearts. Pero meron kasing kasabihan, Ah. absence is a mode of being present. At totoo yan. Yan. Wow, ngayon ko Kaya lang kailangan huwag mawawala sa ating alaala. Father, kwentuhan mo naman kami. Ano yun? Anong feeling niya? Meron ka bang mga nasasagat na mga kwento dyan? Ang sinad- Tungkol sa ano naman ang kanya feeling nung... Ang story ni Cardinal at saka ni Father Lombardi. Cardinal Tagle. Ay, Cardinal Tagle and Father Lombardi. Ano ba? Nalito na tuloy ako. Nakita ko lang papaalis. Masayang-masay daw yung Papa. Oo. At nung nagpapaalam nga sa kanya, kita ko sa TV, parang naluluha siya. Ayaw lang, hindi lang siguro bumigay. Although sinabi nga niya, we have to learn how to cry. No? Actually, lalo sa aming mga pari yan eh. Na parang military discipline din kami. Parang hindi mo pinapakita yung emotions mo. Okay. At ang tingin ko, kaya napaka-endearing niya sa mga tao. Kasi yung mga pananalita niya, tumatalab sa puso. Tayo nasa media, di ba? Pag feelings ang una mong na-touch, wala na. Bigay na yan, bibigay na. So ganyan si Pope Francis pati sa salita niya eh. Kaya ang tingin ko dyan, hindi niya malilimutan ng Philippines. Ang daming first eh. First na nag-misa siya during a typhoon. Bumabagyo, tama ka, Father. Bumakasagsagan ng bagyo, nagmimisa. Wala namang bagyo sa Argentina eh. Kaya pangalawa, first din, na 6 million ang kanyang audience. In one place, ha? 6 million. Ito rin ang mga tao, kahit saan man siya pumunta, nagkakagulo, naghihiyawan, we love you, we love you. Totoo. Ang daming tearjerker kasi ni Pope Francis eh. No? So ito kaya hindi pwede makalimutan ng Pilipino. Hahabol-habulin natin ang kanyang memory na naiwan dito. Ayan na, unti-unti papasok ng eroplano. Pasok na ng aeroplano. Ayan, ng paikli ang red carpet, kumbaga. Palagay ko nga mamimiss din yung Philippines eh. Ay, Mamimiss niya. Pagdasal natin, sana bumalik ulit. May pag-asa ba na dumalo next year? Mahirap sabihin kasi wala pang declaration. Pero kung tutuusin natin, 4 years ago, nagkaroon ng International Eucharistic Congress. 50th yun. Half a Last century. 4 years ago. 4 years. I'm So, sorry. 4 years kung next year ang bibilangin mo, yung 16. Yes. Sa Dublin ginawa ito. Hindi nakasama si Benedict XVI. Ngayon sa Cebu gagawin niya next year. Ay! International Eucharistic So, ibig Congress. sabihin, may pag-asang pag-asa. makabalik siya. yes. Doon naman sa Cebu. Sa Sa Cebu Cebu. naman. Ang pangako ni Cardinal Tagle, may consistory sila. Pinapatawag sila ulit sa Roma. Sasabihin daw niya. Pero wala pa siyang... Wala pa. hindi pa nasa... Kasiguruhan. kasiguruhan. Walang kasiguruhan, pero Wala yan ang pa. kanaisan. Yeah. At talagang iimbitahan siya ulit next Totoo. year. Naku, yan magandang antabayanan. Ipagdasal natin. Pagdasal natin, ano? So sa Cebu yan, sa Cebu naman, sa South. Mga kapuso, ang makakasama po ni Pope Francis sa aeroplanong yan ay ang mga bumubuo po ng coverage press corps mula sa Vatican. Kasama po si Si Cara Cara. David Si Cara. at saka yung aming Si cameraman na Melchor. si Manjok Quintos. Sabi sa akin ni Cara David, habang nagmimisa si Pope sa katedral, yung pala ang patakaran ng Vatican.
kung tutusin, si Cara pwede nang bumitiw sa coverage dahil narito dito na siya siya sa eh. Pilipinas. Oo. Pero ang patakaran, kung sino ang kasama ni Pope umalis ng Vatican, Correct. dapat kasama niya rin babalik doon. Yun. Kompleto, walang rabis, walang kulang. At para po sa kaalaman natin, all Filipino, syempre Philippine Airlines yan eh, all Filipino po mula kapitan hanggang cabin crew ang maglilingkod sa Papa habang sila'y lumilipat patungong Roma at dyan po sa loob ng Airbus 340 na yan ng Philippine Airlines. Paano sila pinili? Ayan. Paano ba pinili yung mga crew? Yung mga crew. Ganito po yan. Sa mga pinaka-senior at pinaka-batikan na mga crew, ay meron ding parang raffle. Para Walang favorite. Walang inggitan. Pati na rin yung kapitan. Pero hindi lahat. Yan yung mga pinaka-veterano at pinaka-magagaling na mga kapitan, Eksperto na yan, mga yan. cabin attendant, flight Ayan na, purser, humarap ang flight Santo manager. Papa ngayon. Ayan na. Tama Ay, si mga Mike. tao. Babay na tayo. Magsesend out Pasok sa niyan, kanya. ayun na po. Mike, Babay po. tama ka sa piloto. Mga Vatican, Look back, kasi look papunta back. sa Vatican. Ito ang sabi ni Cardinal papatawa Tagle. ka, Father, Ito ang sabi ni Cardinal Tagle. Lahat ng Pilipino gustong sumama sa Papa. Hindi sa Roma, kundi doon sa mga lugar kung saan may mararalitang Tagalunsod. Doon sa mga bilangguan. Sasama tayo sa Santo Papa. Marami tayo ampunan. niyan dito. Yes. Na ano? Dapat tayo lang ang magpasyal sa Yung nga Santo sabi Papa ni dito. Marami Cardinal yan. Tagle. Naku. Ayan, magkasama. At kayo pong mga nanonood at nakikinig sa Visayas at Mindanao at iba dako ng Luzon na hindi nakapunta rito at hindi nasilayan ng Papa, ni anino niya, ni itsura niya, hindi ko nakita ng personal, huwag po kayong mag-alala. Sapagkat meron po mas importanteng paraan na makita kayo ng Santo Papa at yan po ay sa mga puso natin pare-pareho. So, yan. Pull out na, mga tropa. Nauna nang sumakay sa Airbus na yan ng PAL, yung Vatican Press Group at yung iba pang mga nasa opisyal na grupo ng Papa. Ganyan din ang protocol. Ang huling lalabas, ang huling papasok, pag-aalis na ay ang Papa. Ang unang lalabas sa harap ay ang Papa rin. Lahat ng iba sa likod ng eroplano ang daan. Correct. Alis na honor guard. Anong Father, sabi nyo, Father Bernard? Wala, paikli na ng paikli, red yeah. carpet. Wala nang red carpet. Wala Nasa na. loob na eh. Iro-roll yun na yan. Nasa row. Oo. Nasa loob na. Yan na. Sinara na ang aeroplano. Nagbe-wave na siya sa bintana. Baka sumilip sa bintana. Oo. Ayan, sinusumi ni Direk. Ayan. Sinarado na ang pinto. Ayan, baka sumilip ulit yan tulad nung dumating siya. Sakay Ang tagal naman ng niyang Air sumisilip, Sri ano? Lanka. Bumaba na yung mga tauhan ng PAL. Ilang oras nga ba ang biyahe? Straight ba ito? Father Francis? Hindi ko alam ang 13 straight hours na, to Rome. 13 to Rome. Pag diretso. 13 Diretso. non-stop po yan. Oo nga pala, non-stop. Non-stop ito. Hindi po titigil yan. 13 hours. Kaya kinaugalian na po ng Papa kasi papuntang kahit anong bansa, dadaan yan sa Sa Dubai. himpapawid ng iba-ibang bansa eh. China, to Kyrgyzstan, mga ganun-ganun bansa, patungong China, patungong Roma. Ang ginagawa po ni Pope, habang nasa siya salba sa himpapawid ng China, nagtitweet siya sa mga tiga-China. galing. Nagtitweet siya sa mga tiga-albawa. Kung ano yung dinadaanan niya. Yes. Oo. Nagtitweet siya sa mga iba-ibang bansa ng Europa na kailangan niyang daanan ng aeroplano niya bago siya makarating ng Rome Ganda. Airport. Yeah. Greetings from ganon. Very Marapong active siya sa aeroplano. social media talaga. Opo. Marami na May nagtataka sariling bakit Twitter at Facebook to eh. Yes. si Pope Francis sikat na sikat eh. Sabi ko nga, napakalit na state ng Vatican, 44 hectares. Pero ang sakop niya, worldwide, 1.2 billion. Walang ganyang state, the head of the state, ganun na may karami sakop. ang Buong daigdig, ha? sakop. Oo. Totoo. Tama nga Kaya na, hinihintay na natin ang gagalaw ng aeroplano. Lalakad na, ha? Itong malaking Ang galing mag-ano dito, ng dalawang pare man. Parang gusto nilang Dito tayo mag-take over na. Hindi tayo makakapagsopas ng mainit kung wala itong dalawang pare ito dito. Mga kapuso. Ito ang malaking tanong. Tamang-tama na kay Pangulong Aquino ang kamera, ang tutok ng kamera. Malaking tanong ito. Na. Aha. Ganong katagal tatagal ito pagkatapos itong araw na ito? Tanong lang, kayo na po bahalang sumagot. O tayo na ang bahalang sumagot yan, mga kapuso. Siguro ako na muna. Iuhuli ko si Father Lucas. Father Bernard. Oo. Ang sa akin, mamaya pa lang hapon, after lunch, meron na kaming recollection. Ba? Kasi When you say kami, yung community namin, with the other communities ng dito sa Makati, Parañaque, Don Bosco,
Dahil ako, nakikiusap ako sa ating mga mamayan, lahat. Imbis na ang iisipin mo, anong gagawin niya? Anong gagawin ni President? Anong gagawin ni Cardinal? Anong gagawin ni Father? Anong gagawin ni ganito? Ang maganda, anong gagawin ko? Anong gagawin? So ako, para sa akin, para tumagal ang mensaheng ito, lalo na sa mga kabataan, dahil kami mga Salesiano, nananawagan ako sa mga kabataan na dahil sa teknolohiya ngayon, balikan nyo sa YouTube lahat ng kanyang homilya, mensahe niya, lalo na yung sa UST. Tapos, kung pwede pang meron niyang print out yan. Pwede. Available yan sa papalvisit.ph, no? Yes. At payagan mong kausaping ka personal. Dahil nung mga sandaling nagka-homily siya, magulo eh. Ang dami-daming ganyan. Pero ngayon, nag-subside na lahat. It's time for us to make a reflection, personal reflection. Limiin mo yung Totoo. bawat salitang binitawan niya. At ano ang sinasabi niya sa akin? Sa At iyo. anong sinasabi ng Panginoon sa akin through Pope Francis? Yan po yan. Father Amen Francis, to that. Amen to tukayo that. nyo yan, Father Oo, Francis. Amen to that. Ha? Amen. Kasi sinabi ni Amen, Father. ha? Oo. Yan, talaga. Ayaw talaga umalis ng mga tao hanggang di lumilipad. Totoo. Tuloy-tuloy. Kasi sayang din kung walang personal reflection and introspection. Impact sa iyo, no? Oo. Pero gusto ko rin siguro sabihin yung give credit where it's due. Yes. Batay sa aking karanasan, ang isa sa magandang nangyari dito sa preparation, ang CBCP at ang government nagkapit-bisig. Nakikipag-isip. Ako, I can stand by Ganda yan. that na nagko-coordinate kami, ha? Congratulations sa lahat sa inyo, no? At hindi lang yung mga namuno dyan sa pag-uorganisa nito, kundi bawat isang volunteer, anuman ang ganong kalaki, ganong kaliit, ang iyong ambag dyan, nakita naman natin, naging antagumpay nito, no? Correct. Ay hindi lang talaga para sa atin, kundi para sa buong simbahang Katoliko, sa buong daigdig, ay napakaganda. Pwede na nating ipagmalaki. Kaya siguro, Father, hindi naman mangingimi ang Santo Papang bumalik next year. Yun Sana nga, nga, no? Oo. Sa gandang Sana, nakita pero- niya ng pagsalubong. Pag nangyari yan, another first yan. Another first. Bakit? Magkasunod ng taon, Oo. bibisitahin ka naman na Papa. Another May first. favoritism. Sasabihin nila. Ay, May iba, hindi. occasion, Oh, may hindi may occasion. 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 At sa ibang lugar naman dahil ang dami nating isla. Sa ibang Sa isla ibang naman. isa naman. Ako, sana nga, We pray for that. matuloy yan. Naku, At talaga pasalamatan naman. din natin yung libo-libong mga pulis, mga health worker, Yun, mga ibig bumbero, sabihin ko. mga sundalo, Mga NGOs, mga grupo, yung mga local government Oo. unit. Pasalamatan din natin yung mga estudyante, Yes. yung mga barangay tanod. Kahapon sa Luneta, merong mga marshal na makaka-abraso sila, Father, tawag ko? Yeah. Yung... Kapit-bisig. Human chain sila. Para yung human mga tao barricades. ay... Sambayan ng Pilipino. Maraming salamat Yung mga din sa nag-behave. kanila. Oo. Mantakin mo, ngayon sa Europa, may terror threat sila. Di ba? Halos Yun. lahat na ng Oo. bansa doon, no? Oo. Itignan mo Santo Papa natin. Umikot ng Metro Manila. Pumunta ng Tacloban. Nakabukas ang sasakyan. Yes. Lumalapit sa tao. No, ng napakagandang pakita ng ating bansa. Pinapasalamatan natin ang buong sambayanan. Ako talaga, gusto ko lang makita... Ay, meron bang sabihin? Father, sandali lang sige, ha. Sige. Sapagkat kasama ni Jessica Ayan na. Soho, si President Pinoy, puntahan po natin, pakinggan natin itong interview ni Jessica. Jess? Pinakita natin sa bayanan. So sabi ko kaya nga sa akin, parang ako pribileyo maglingkod talaga sa bayan ng Pilipinas. President, ano pong message ni Santo Papa sa inyo? Well, yung inulit niya. Kung ano yung nadama niya sa talagang pagmamahal. At yung ito pagmamahal na nadama niya dito sa buong pangbiyahe. Did you have any personal intentions or that you gave him? Para inuna ko muna siyempre sa bayan bago yung sa atin. Ako dinasal ko lang kay Diyos yung Ano personal. pong sabi niya sa inyo? Happy daw ho ba sa naging turnout po nito? Very, very happy. Ano sabi niya? Babalik ho ba siya? Hindi ko na natanong yung kailan babalik. Klaro naman na napagod siya sa buong biyahe ito. Sorry, can I repeat my question? Now you can sleep. You can sleep after all the stress. A little later. Thank you. Security. Thank you. Thank you. So,
So ayan po si Pangulong Noynoy, matapos nga ho niyang i-send off o samahan ng Santo Papa, paakyat po doon sa eroplano that will bring the Pope back to Rome. At itong mga bata nga nasa tabi ko, tuwan-tuwa sila na nakita nila si Pope ng malapitan. Nakamayan ba niya kayo? Nakawayan niya ba kayo? Doon ang camera natin. Ano masasabi niyo? Masaya po kasi nakita namin sila ng personal. Masaya po. Dahil po. Masaya po. Camera natin. Masaya. I love you po! I love you po! So ayan ang mga bata. Okay. Salamat. Pakabait kayo ha. Idol. Anong message ni Pope sa inyo? Sige nga, kung naalala niyo. Mercy and compassion! Mercy and compassion daw. Hindi ka nakakakita? O ano masasabi mo? Nagpunta si Santo Papa dito. Sobrang blessed po at saka pinatama niya po sa amin yung totoong mercy and compassion sa pamagitan ng pagbisita sa amin. Salamat po, Pope. And sana po hindi po ito yung huling pagbisita niyo sa Pilipinas. Okay, yung isa lang po yan sa tinatayang halos 500 na mga bata na narito. Sila po yung bahagi ng mga nag-perform para sa departure ceremony ng Santo Papa. Hanggang ngayon, mataas yung kanilang energy level, na-inspire sila dahil nakita nila ng malapitan ang Santo Papa. Hindi man sila nakamayan, wala man nabuhat sa kanila dito sa loob ng Villamor. Pero sapat na nakita sila. Anyway, ito lang naman talaga ang essence at yung purpose ng pagbisita ng Santo Papa dito sa atin, mercy and compassion. At naramdaman yan ng mga batang narito, no? Okay? Kayo? Ayun ang camera natin. Ayun. Kayo po si Father. I am Monsignor Mario, the rector of the Diocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe in Pagsangan, Laguna. Oh. Yes, I am bringing the relic of Padre Pio. Oh. And during the visit of the Pope, we venerated this. Talaga po. And there were so many Wow. miracles, so many healing. Ano po, pahawak po? Yeah, of course. We Monsignor. are always praying for you media people, Salamat especially po. you, Thank Jessica. you po. Yes. Thank you God po. bless, and Thank the you. Pope is really great. You're very blessed. Pa-picture. Sandali, mamaya tayo magpa-picture. Nagbo-broadcast pa tayo, ha? Sandali lang po, nagbo-broadcast. Sandali, ha? Alam mo, Mel, Mark, na-interview ko si Pangulong Aquino actually ng ilang beses. Kaya lang, malayo tayo sa camera, so sinundan natin siya. At sabi niya, nagpapasalamat siya doon sa magandang turnout ng pagbisita ng Santo Papa. At tinanong ko siya, makakatulog na po kayo after all the stress? Sabi niya, maya-maya pa. At sabi niya, may special bang mensahe ang Santo Papa sa inyo? Sabi niya, happy siya. At sabi ko, sinabi niya ba kung babalik siya? Hindi ko na maalala sa ingay kanina ng mga katabi ko sa may bandang malapit sa barricade. But, you know, the President, parang happy rin siya na tapos na kasi I know this caused a lot of stress sa mga security personnel din na nag-safeguard sa Santo Papa because ayun nga ang Santo Papa known to be very spontaneous, very random sa kanyang mga gustong gawin. Iniiwan yung kanyang mga security just to be as close as possible to the people. So ayun po ang departure ceremonies dito sa Villamor. Mukhang dito na po nagtatapos. Yung eroplano po ay scheduled na to make off at around 10 o'clock. Balik muna po tayo sa studio. Mike, Mel. Okay, sa puntong ito, salamat Jessica. Sa puntong ito, yung nakikita niyo yung Airbus A340 ng Philippine Airlines. Kasama po sa flight na yan yung mismong presidente ng Philippine Airlines, si Jimmy Bautista. Ganyang ka-importante yung pasahero nila dyan.
O mga kapuso. At nung dumating ang Papa, ewan ko kung kasama ito sa tinatawag nila sa wikang Ingles na courtesies of the port, ang nagbukas po ng eroplano, nung bukas ng pinto ng eroplano, simbolo lang yan ay ang presidente rin mismo ng Philippine Airlines, si Jimmy Bautista, Mr. Jimmy Bautista. Vicky at Arnold, kamusta na dyan sa kinarorora ninyo? Vicky, Arnold? Yes, partner. Yes. Napakaswerte naman itong bata ito. Tuwang-tuwa, tulalaban na dahil nahalikan siya ni Pope. Wow. Ayan, girl. Ano feeling mo? Happy po. Wow. Pwede mo nang ibalita sa mga classmates mo? Ha? Happy? Oh, nako. Talagang partner, mahirap talaga tapatan itong mainit na pagsalubong na binigay natin kay Pope Francis, no? Siguro kailangan baguhin ng Guinness World Record ang kanilang record. Kasi talagang hindi talaga natin matatapan ito. Pero ang mas mahalaga siguro para sa atin ay yung dinibdib natin, yung diwa ng pagbisita ng Santo Papa. At sinabi niya nga sa atin, ulit-ulit pray for me. Yan ang talagang assurance natin sa kanya na pagdadasal natin siya. At ang kanyang maligayang pagbiyahe. At Papalik sa kahit nakalis na, wala yata umalis dito. Okay, punta tayo sa studio. Mel, Mike. Salamat sa inyo, Arnold at Vicky. Nagtataksi, nabigyan na po ng clearance ang eroplano na yan na mag-take off. Kaya saglit na lang po ang inihintay natin. Nabigyan na po ng clearance yan ng control tower ng Ninoy Aquino International Airport. Yung salita po ng mga piloto at air traffic controller sa buong mundo ay sa wikang Ingles. Ang international language of aviation, kung tawagan nila ay Ingles. At nasabi na po ng air traffic controller, dyan po sa eroplano na yan ng Philippine Airlines, sa kapitan, Shepherd 1 cleared for takeoff. At so, loob po lamang ng ilang saglit, wala na po si Pope Francis. At sa puntong ito, si Father Francis, si Pope, nandun na sa aeroplano. Sino? Father Francis ito, Kakalito ha? naman to si Mel. Si Father Francis Lucas. Kala ko nalito ka lang Meron siyang nais na iparating, no? Bago tayo magsara, Father Francis. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng more than 250 naming volunteer sa internal communication. Internet communication. Internal Oh, communication. internal Ang tawag po sa inyo, IMC. Opo. ICM ba? IMC ba? Okay. Father Bernard Nolasco ng Salesians of Don Bosco. Father? Ako naman po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kabataang nagbigay ng kanilang pagmamahal sa ating Santo Papa. Sana po mga kabataan, dahil ako po isang Salesiano ng Don Bosco, balikan po ninyo ang mensahe ni Pope Francis sa inyo, lalong-lalo na po sa UST. At ilagay po ninyo sa puso nyo, kayo po ang pag-asa, ang buhay na buhay ng ating pong simbahang Katolika dito po sa aming bansa. Maraming po salamat sa GMA sa inyong Salamat po, Father. Salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa De La Salle College of St. Benilde School of Deaf Education and Applied Studies na mula pa nung Huwebes, kasama natin sa pagtutok kay Pope Francis sa paghatid ng mga balita sa ating mga kapuso sa tinatawag na deaf community. Ayan, hanggang sa kahuli-huli ang sandali. Nakikita nyo mga kapuso dyan sa inyong mga telebisyon yung pong tulong na ibinibigay nila sa ating deaf community. Kukuha ba natin yung sigaw na Pope Francis, we love you, direct? Magantay po tayo ng tawag po siya po unang lalabas sa mga basis po natin. Magantay na po tayo sa Hindi pa rin umaalis yung mga bata. Ganyan talaga sa lahat ng pinupuntahan ni Pope Francis. Umalis na siya, ayaw pa rin umalis, hindi pa rin umaalis yung mga tao. Ready for takeoff. Godspeed to our Santo Papa. Bien viaje, Santo Padre. Okay. Non-stop po ang paglipad na yan ng Philippine Airlines. Mula Manila,
Ninoy Aquino International Airport papunta sa International Airport ng Roma at mula doon papuntang Vatican. Ang pinakamaliit na bansa sa buong mundo. Yan po ang pinakamaliit na state o estado sa buong mundo, ang Vatican. Pero magkagayon pa man, ang Santo Papa ay sumasakop sa bilyong tao. Meaning to say, mga miyembro ng simbahang Katoliko sa buong mundo. Kaya it is nakakatong isipin yun no? Maliit na bansa, pero napakaraming nasasakupan o maraming yung posisyon ng Santo Papa, talagang napakarami niyang sa buong mundo. At ang dala niyang mensahe tungkol sa pagtulong sa mga mahihirap, sa mga may kapansanan, sa mga nakatatanda, ay hindi lang para sa mga Katoliko, kundi para sa lahat ng tao sa mundo, ano man ang pananampalataya, ano man ang paniniwala, tulad na ipinakita niya nung nakipagpulong siya o nakipagkita siya ng kahit sandali lang sa kinatawan ng iba't ibang mga relihiyon at pananampalataya sa may arko ng UST nung siya ay nagpunta ron nung isang araw. No, kahapon. Vicky? Vicky? Yes, Mel. Naku, napakabilis ng takbo nitong nakaraang 5 araw, no? Pero nakakatuwa, isang sense of national renewal para sa ating lahat. Sana talaga ipagdiwang natin itong mga sinabi niya, yung mga iniwan niyang aral sa atin. At alam ko, sa eroplanong yan, marami siyang baong magagandang alaala tungkol sa mga Pilipino. Proud maging Kapuso at proud maging Pilipino. Actually, sa UST, binaon ko yung yung to think, to feel, and to do. Yun ang binili niyo sa mga kabataan. Tsaka dun sa meeting with the families, yung if you lose the capacity to dream, you will lose the capacity to love. Mga simpleng mga simpleng mga mensahe na dapat bahagi ng panunuri natin sa ating sarili. Tapos hindi ko makalimutan yung sinabi ni Cardinal Tagle, no, na malapit na kaibigan talaga nitong si Pope Francis. You bring fire, not to destroy, but to purify. You bring an earthquake, not to shatter, but to awaken. You bring weapons, not to kill, but to assure. You are Peter, the rock upon which Jesus builds His church. Salamat, Impressed dito kay Cardinal Tagle. Yung lahat ng kanyang mga mensahe, talagang tago sa puso. Salamat sa inyong dalawa dyan. Jessica, anong impact sa'yo ng visit ng Santo Papa? Alam mo, Mel, after all that's been said and done, I think ang pinaka-importante pa ring mensahe ng pagbisita ng Santo Papa dito sa ating bansa, yung dulo, yung isa sa mga closing songs nung kanyang misa kahapon sa Quirino Grandstand, yung pananagutan. Napakasimple lang nun, pero yun talagang gusto niyang mensahe, yung pinaka-malakas na mensahe na gusto niyang, I think, maalala natin, no? Meron tayong pananagutan sa isa't isa. I think it's not enough na marami sa atin bumait, parang naging santo po tayo nitong mga nakalipas na araw na humingi tayo ng patawad sa mga kasalanan natin at sinabi natin na magiging mabuti po akong Katoliko at Kristiyano. I think we should put that into action. Kasi yun ang sinasabi sa atin ni Pope Francis at yun din naman talaga ang turo ng simbahan. To never forget the poor, to do something. It's not enough na maawa tayo at sabi ni Pope, we should learn to weep. Parang sabi niya, kailangan damhin din natin yung pain ng mga kababayan natin, lalo na sa isang bansang katulad ng Pilipinas na napakarami, mas malaking porsyento, 80 to 85% ng ating populasyon ay mga mahihirap. Dapat hindi natin nakakalimutan yun It's good that the Pope came and reminded us about that, pero in the first place, dapat na isa sa buhay natin yan at naaalala natin lagi. Mel, Mike? Thank you, Jessica. At lumipad na po ang eroplanong lulan ang Santo Papa. Tayo po'y patuloy magdasal na ang kanyang pagbiyahe sa Roma ay maging maayos, matiwasay at ligtas. At dito po nagtatapos ang special coverage ng GMA News and Public Affairs sa makasaysayan at makabuluhang pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas. Patuloy na tumutok dito sa GMA para sa komprehensibong pagbubuod ng papal visit. Wala na po si Pope Francis sa Ninoy Aquino International Airport. Lumipad na po ang eroplano mula sa Villamor Air Base. Sana po wala na siya dito sa Pilipinas
manatili siya sa puso ng mga Pilipino sa mahabang panahon pa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Huwag po natin kalilimutan ang mga leksyon at mga paalala at mga mensahe na iniwan sa atin ng Santo Papa para maging makabuluhan nga po itong kanyang pagbisita dito sa ating bansa. Kailangan maalala natin, huwag nating kalimutan. Alam mo, madalas sinasabi nila, maikli ho ang memory natin as a nation. No? Mabilis yung panibugho ng ating damdamin, madali tayong madala at matangay ng ating emosyon, pero maikli naman yung ating memorya, pero sana hindi ho yan ang maging kaso dun sa mga mensaheng iniwan sa atin ng Santo Papa. Maraming salamat po sa pagtutok nyo sa amin. Mula po rito sa Villamor Air Base, ako po si Jessica Soho. At mula po rito sa may harap ng Villamor Air Base, ako po si Vicky Morales. At yes, Santo Papa, pagdarasal ka namin. Ako naman, Arnold Clavio. At ako po si Mel Tiangco. At ito ang People's Pope sa Pilipinas. Magandang umaga po.